Congrats! We are working on your credit limit. Kindly wait for a few seconds. At ayan po, naglo-loading na po siya. Hi guys! Good afternoon po sa lahat. Once again, this is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang bagong update ng Piso Loan ngayong 2024. By the way guys, ni-request din po pala ito ni Ma'am Gritchie Villona. Nagawan ko daw po ng review. So shout out sa iyo ma'am, ito na po ang request nyo. So may changes po ang loan agreement ng Piso Loan ngayon guys. Nag-apply kasi ako sa cash loan app na ito noong nakaraang taon. And that was August 23, 2023. At ginawan ko rin po yan ng video. Ito po yun guys oh. Ayan po. Na-approve po ako niyan pero hindi ko po tinuloy. Kasi hindi po buo ang matatanggap nating pera. Napakalaki ang bawas guys. Almost kalahati po ng amount ng ating niloan ang mababawas. Tapos 7 days lang yung loan term. So ngayon tingnan po natin yung bago nilang update. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito para masaksihan po natin lahat kung ano po yung mga pagbabago nila. Mula sa pag-fill up ng form hanggang makaabot po tayo sa kanilang loan agreement. Disclaimer lang po, ang videong ito ay hindi po sponsored ng Piso Loan guys ha. At hindi rin po ako expert sa mga online lending application system. Kaya kung may mga technical or system error na po sa inyong application, ay direkta na lang po kayong makikipag-ugnay sa mga customer service representative nila. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may i-upload akong bagong tutorial videos or mga honest reviews sa aking channel. Maraming salamat po. So ayan po guys, kung bago pa lang po tayo sa Piso Loan, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download. At sa search bar, i-search po natin Piso Loan. And then i-click lang po natin kung saan sa dalawa dyan. And then click natin itong install. At ayan na po, installed na po. I-open na natin. Service Agreement. Scroll up lang natin guys kung gusto nyong basahin. And then i-click lang natin itong agree. Borrow up to 100,000 pesos. Welcome to Piso Loan. Please enter your mobile phone number to begin your journey with Piso Loan. So ilagay na natin dito guys ang ating active mobile number. And then i-click po natin itong may maliit na bilog dito sa baba. So agree the terms of service and privacy policy of Piso Loan. And then click natin itong let's go. Click allow lang guys. And then automatic pong ilagay dito ang verification code na sinend ng Piso Loan sa ating mobile number. Registered your loan account. So gagawa po tayo ng password guys. Ang password natin gagawin guys ay mula 6 hanggang 16 digit plus letters. So kailangang may numero at may litra. At ito po yung halimbawa guys so na nilagay ko. At pagkatapos niyan, i-click natin itong submit. And then click allow. Click allow pa rin. Password set successfully. Next po natin gawin guys ay i-click po natin itong may nakalagay dito na unlock exclusive quota. Itong may nakabold na color blue. Borrow from Piso Loan. Unlock your financial freedom. So ngayon guys, kung gusto natin kontakin ng customer service nila, kung sakaling magka-aberya ang ating application, ay i-click lang natin itong health center. So ito po yung maaari natin kontakin sa kanila. May online service po sila, hotline service, at email contact. At meron din po sila ditong feedback. Kung may mga feedback po tayong nais nating iparating, so i-click na natin ang isa sa mga iyan. So ngayon, i-click na natin itong get credit limit. So ngayon guys, hiningi na ng Piso Loan ang ating personal information.
nagsisimula sa ating level of education, kung ano po ang natapos natin. So may mga selection dyan. So kayo na po bahalang pumili. At automatic na po yung magni-next guys. Next ay ang ating marital status. Next po ay ang ating residential address. So kayo na lang pong bahalang pumili dyan. Next po ay kumpletuhin daw natin ang ating address. Yung detalyado daw po talaga. Next po ay may additional info pa pong hiningi ang PISO loan guys. Para daw makakuha daw po tayo ng higher loan amount. So we'll see. So hiningi po nila ang ating other mobile number. Actually guys, optional lang po ito pero nilagyan ko lang. Next po ay ang ating email address. Optional lang din ito pero nilagyan ko lang para sure approve at para makakuha daw ng mas malaking halaga sa loan. And then pagkatapos niyan, i-click natin itong submit. Next po ay hiningi po ng PISO loan ang ating work information. So magsimula po tayo dito sa ating nature of work. So kayo na pong bahalang pumili dito kung ano ang pipiliin nyo. Kahit ano na lang ilagay natin dito guys. Wala namang CI ito eh. Discarte lang natin ang kailangan dito. Pagkatapos nating makapili, ay dito naman po tayo sa ating industry. Anong industry belong ang ating trabaho? So, discarte pala na kailangan natin dito. Kahit ano na lang piliin natin. Next po yung ating monthly income. Kung maaari, malaking halaga yung ilagay natin dito sa ating monthly income. Next ang ating pay cycle. Kung ano bang sistema ang ating sahod. Daily ba o per day, weekly, semi-monthly, or monthly. So, pinili ko dito, semi-monthly. Next kung kailan ang ating pay day. So, 15 ang nilagay ko. Next po ay ang ating company phone number. Kung ano po ang contact number ng ating pinagtatrabahuan. Actually guys, hindi naman nila tatawagan yung ating pinagtatrabahuan eh. Basta may malagay lang tayo dyan, okay na po yan. And then, click natin itong submit. So, dito na po tayo sa emergency contact. Character reference po ang tawag nito sa ibang cash loan app. So hiningi ng PISO loan guys ay 3 emergency contact lang po. At sa 3 yan ay kailangan ay mga relatives lang po natin ang ating pwedeng ilagay. Hindi pwede ang ating mga kaibigan, mga kapitbahay o kahit sino. Ayan po, parents lang po, brother and sister, pwedeng mga anak natin kung meron, or other siblings or ating other relatives. At kapag nakasave na sa ating phone contacts, yung mga contact number nila, itong autofill na lang ang papindutin natin. Ayan, at diretso yan sa ating phone contacts. At pagkatapos nating ma-fill upan, i-click natin itong submit. So dito na po tayo sa ating identity information. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng PISO loan guys. UMID, SSS card, driver's license, PRC ID, passport, Pag-ibig, GSIS, National ID or PhilSys ID, Voters ID, Postal Card, TIN, at PhilHealth Card. So, halimbawa sa akin ay driver's license. Pagkatapos niyan, ilagay po natin dito sa baba ang ID number. Pagkatapos niyan, pipicturean na natin ang ating valid ID. I-click lang natin ito para mapicturean ang harapan ng ating ID. And then, click lang natin itong while using the app. I-click lang natin ito kapag okay na. And then, click OK. Next po ay click natin ito para sa likod ng ating ID. Click pa rin natin ito kapag okay na. And then, click OK. Kapag mahina ang internet connection natin guys, ay magpa-pop up yung ganito guys. So, i-click lang natin yung close dyan. At ayan na po, okay na po ang ating valid ID. So ngayon guys, ilagay natin dito sa baba ang ating pangalan, middle name, at apelyido. Next po ay ang pitsa, buwan, taon ng ating kapanganakan. Next po ay ang ating kasarian,
Pagkatapos niyan, i-click natin itong submit. So ayan po, ito na po ang ating profile guys. So makikita natin ay kompleto na po ang mga information na ating finilapan. Naka-check na po lahat. So ngayon, i-click na natin itong loan immediately. Congrats! We are working on your credit limit. Kindly wait for a few seconds. At ayan po, naglo-loading na po siya. Hintayin na lang natin saglit. At ayan po guys, may nagpop up dito sa taas na loan is ready na daw po. At nag-text sa akin ng Piso Loan na ang aking credit limit daw ay 1,000 pesos. Ang liit pero okay lang. Total, first time pa man natin, wala tayong magagawa sa offer nila. At ayan po, i-click na natin itong next. Click pa rin natin next. And then, click natin itong understand. So, ito na po yung loan amount na pwede nating hiramin guys. No more, no less. So, dito na po tayo magkaalaman sa kanilang loan agreement. Kung may pagbabago po ba. So, ito na yun guys. Sa 1,000 pesos na in-offer nila, ay ito po yung loan term. 7 plus 7 plus 7 plus 106 days. So ito po yung sinasabi kong pagbabago nila guys. Dati 7 days lang po talaga ito. Kailangan ng mabayaran. So dito sa baba may nakalagay total loan amount. So ayan po ang 1,000 pesos. Total disbursement amount is 1,000 pesos. Ay oo nga. May pagbabago din po dito. Dati, halos kalahati lang yung marireceive natin sa 1,000 pesos. Pero ngayon ay buo nang i-disburse sa atin. At ang total installment guys ay 4 periods na. Dati, isang beses lang po talaga. At ang total days ng loan term ay 127 days. 4 months po, sobra yun. Wow, okay Scroll up pa natin guys. Tingnan pa natin dito sa baba. At ayan po, disbursed amount is 1,000 pesos po talaga. So ngayon guys, dito na po tayo sa repayment plan. So ito na po yung 4 periods ng installment plan nila. So sa first repayment date pala natin guys ay March 7, 2024. So 7 days lang po guys. Dahil March 1 po ako nag-apply. So March 7 yung first repayment date ko. So kailangang mabayaran ko na itong 604 pesos. And then sa second repayment date ko ay March 14. At ito po ang mababayaran ko, 453 pesos. And then sa third repayment date ko ay March 21. At ang ibabayad ko niyan ay 437 pesos. At sa fourth repayment date ko ay sa July 5 pa po. At ang mababayaran ko niyan ay 15 pesos na lang po. So ito po yung ibig sabihin ng 7 plus 7 plus 7 plus 106 days guys. Akala ko paghahatian itong 1,000 pesos sa 4 months nating pagbabayad. Hindi pala. So kailangang third week pa lang mula sa ating pag-loan ay almost mababayaran na natin yung niloan nating 1,000 pesos. Kung kukumputin natin guys, ay ganun pa din po. Malaki pa rin po ang tubo. Kung i-add natin yung first payment hanggang fourth payment, ay aabot po ng 1,500 plus. So maging 505 yung tubo ng ating 1,000 pesos na niloan. So ngayon guys, i-go ko po ito guys. Itutuloy ko po ito. Kung totoo bang buo ang matatanggap natin na 1,000 pesos na i-disburse nila. So ngayon guys, balik po tayo doon sa taas. Scroll down lang natin guys. Sa mga nais magpatuloy, ito ang gagawin natin. I-click na natin itong withdrawal option. Kung gusto po natin sa bank account natin ipa-disburse yung niloan natin, ito po yung mga bangko na kapartner ng Piso Loan. So ayan po, kayo na lang po ang pumili ng inyong mga bangko dyan. At kapag nakapili na po kayo ng inyong bangko, ilagay dito sa baba ang account number ninyo. And then i-click itong required at ilagay dito yung OTP na sinend ng Piso Loan. And then i-click itong submit.
Ang sa akin naman, dahil e-wallets yung pinili ko, so ito po yung mga e-wallets na pwedeng pag-transfera ng nilon natin. GCash, PayMaya, Coins.ph, Shopee, GrabPay, OmniPay, DCPay Philippines, at marami pa pong iba. So halimbawa sa akin guys, ang PayMaya ang pinili ko dito. So i-click ko lang itong PayMaya. And then ilagay po natin dito sa baba yung account number ng ating e-wallets na pinili. And then i-click natin itong submit. At ayan po, nakalagay na po ang ating withdrawal option dyan na PayMaya at ang withdrawal account. Next po natin gawin ay i-click natin itong Get Cash Now para masendan nila yung ating nilon sa ating e-wallets na pinili or bank account. To ensure the safety of your account, please take a photo for verification. So i-click nyo natin itong okay guys. So magsiselfie po tayo sa part na ito guys. So kailangang nakafit ang ating mukha dito sa frame. And then kapag okay na, i-click natin itong below. And then click natin itong check. Satisfied with Piso Loan? So exit muna natin ito guys dahil hindi pa natin natanggap yung ating nilon. We have received your loan application and will process it as soon as possible. At may nakalagay na note dito sa baba guys na ang ating application daw is under assessment pa po daw. Maghintay pa po tayo ng mga 5 minutes habang pinaprocess nila. So ngayon, i-click muna natin itong home page. At ayan po, being reviewed pa daw po ang ating application. So ngayon guys, i-open ko muna ang aking PayMaya account kung may napasok na ba. At ayan po, wala pa pong nakapasok guys. At ayan po guys, may nakarating na pong text sa akin galing sa Piso Loan. Congrats! Piso Loan has approved and disbursed your loan to your e-wallet. So wala pang 3 minutes guys, ay natanggap ko na po yung niloan ko. At may notification din po dito sa baba ang Maya na may na-receive na po daw akong 1,000 pesos. So ngayon, balik po tayo sa aking Maya account kung may napasok na po ba. I-refresh lang natin at ayan po, pasok na pasok guys ang 1,000 pesos. At legit po na buo ang ating matatanggap. Ayan po guys, So ngayon guys, balik po tayo doon sa aking Piso Loan dashboard. At ayan po, may nakalagay na pong unpaid amount, 604 pesos. So yan po ang babayaran ko ngayong first payment ko. So yun lang po guys, abangan nyo lang po yung iba ko pang mga experience dito sa Piso Loan. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. Para sa mga iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, see you again sa next kong tutorial video. Goodbye, God bless.